Gagawa tayo ng pangnegosyong palabok. Gusto nyo magbenta ng pagkain pero ayaw nyo na muna ng dessert? Magbenta ka na ng palabok. Perfect na pang merienda, di ba? And magandang pang combo kung meron ka ng existing na negosyo na mga drinks or halo-halo. Intimidating mang gawin pero sinisigurado ko sa inyo na madali lang pero hindi tinipid. Yan, lagay tayo ng oil. Yan. Tapos, maglagay tayo ng aswete na powder. Okay. Igisa natin yung shrimp heads and yung balat ng ating shrimp. Ayan. So, next ay lalagyan natin ito ng water. Ayan. So, pakukuluan natin to ha, para yung katas ng ating hipon ay kuhang-kuha. Ayan. Pakuluan natin for 15 minutes. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng ating bihon. Lutuin ito for 5 minutes or until lumambot. Basta hindi overcook. Ayan. Okay, kapag luto na, i-drain na natin yung water. Okay, next ay magigisa tayo ng ating pusit at shrimp. So, lagyan natin ng konting oyster sauce para may lasa. Kasi toppings natin siya eh. And yes, pwede din maglagay ng salt and pepper. So, again, huwag natin siyang i-overcook. Kapag nagbago na yung kulay ng ating shrimp, okay na. Ayan. Iahaw na natin yan. Lumabas yung water. Okay, so meron tayo ditong mainit na mantika. Maglagay tayo ng aswete. Okay. Tapos, mix natin yan. Ayan. Next ay magisa tayo ng ating giniling na baboy. Yan. Tapos, tabi na muna natin to. Okay. Tapos, igisa natin yung ating smoked fish or tinapa. Okay. Mas maganda yung tinapa na gamitin mo ay galunggong para hindi matinik. Or basta hindi matinik na tinapa. Next ay yung ating bawang. Yan. And then next, yung ating sibuyas. Yan. Okay. Tapos, ibuhos natin dito yung ating shrimp broth. Yan. Okay. Press natin yan. Oo nga pala, huwag mo ibuhos lahat. Kuha ka ng konti lang para lagyan natin ng cornstarch. Tapos, pandagdag lasa, maglagay tayo ng shrimp broth cube. Ayan. And then, patis. Patis. Ayan. Paminta. Ngayon naman ay maglagay na tayo ng ating cornstarch. Ito yung reserve na broth sa ating shrimp. Tapos naglagay ako ng konting cornstarch. Okay, so lagay na natin to. Tapos haluin natin yan na mabuti. So lutuin lang muna natin to until medyo maging thick yung texture niya. Yung iba dito naglalagay ng itlog. So depende na yan sa inyo. And, eto na po siya. So, mamaya, medyo magiging malapot yan kapag medyo lumamig na siya. And oo nga pala, dapat nyo itong tikman. Kapag sa panlasa nyo ay tama lang ang alat niya, dagdagan nyo po ng asin dahil kapag inilagay nyo na sa bihon, eto ay tatabang. Okay, so ang gagamitin ko na container or packaging natin ay clear pack. Pwede naman kahit ano, microwaveable pwede. So,
Kung gusto mo na pantay-pantay ang timbang, gumamit ka ng timbangan, syempre. Lalo na kapag gagawin mong pangnegosyo. So 200 grams ng bihon ang ilalagay natin dito. Okay, next maglalagay tayo ng palabok sauce natin. So, pwede timbangin mo din siya. Pero ako, ang gamit natin ay measuring cup. Ito ay half cup. Tapos, lagay tayo ng mga toppings. Sa toppings, kayo na ang bahala. Pero yung common, meron tayong chicharon. Chicharon. And yung ating shrimp. Yung boiled egg natin. Yung ating pusit. And kalamansi. Spring onions. Ayan. Oh. And syempre, huwag nating kalimutan ang ating puto. Masarap i-partner sa palabok ang puto. Ayan. Okay, meron tayong ube na puto flavor. Puto flavor. Meron tayong puto na ube flavor. Ano ba yan? Ayan. At ayan, eto na ang ating pangnegosyong palabok. Para naman sa puto recipe na ginawa natin dito, ay uploaded na po ang video. Ayan, so tikman natin siya. Oh, ang ganda tignan, di ba? Gustong-gusto ko yung ganitong itsura ng palabok ko. Pero syempre, yung lasa dapat hindi bitin. Okay, so, taste test tayo. Press muna tayo ng kalamansi, ha? Mix natin yan. Inilipat ko siya sa bowl para ma-mix ko ng ayos. Marami siya, di ba? Oh. So, 200 grams ay marami na. So, kung gusto nyo na 150, pwede naman. Tapos, syempre, bawasan nyo din yung sauce. So, tikman na natin. Ayan. Ay. Yes. Okay. Okay, dito sa paggawa ko ng palabok, di ba ang highlights talaga is yung hipon, yung shrimp, yun. Pero alam nyo, napakalaki ng factor ng tinapa or smoked fish. Kaya wag na wag nyo i-skip si smoked fish kung gusto nyo talaga na may distinctive kasi siya na lasa. Kapag kumain ka ng palabok, tapos i-compare mo sa iba na parang bakit iba yung palabok nila? Kasi siguro hindi sila naglagay ng smoked fish or naglagay man sila pero konti lang. Isa kasi talaga yun sa nagpapalasa ng palabok, si smoked fish. Sa recipe natin na ito, hindi ko tinipid yung smoked fish. And, again ha, pag tinikman nyo yung palabok, kapag nagluluto ka, feeling mo yung alat niya, tama lang siya para sa'yo. Meaning niyan, kulang pa. So, dapat mo pa siyang dagdagan. Kasi kapag inilagay mo na siya dito sa ating noodles or sa ating bihon, magiging matabang. Yes po. So, ganun ha. So, ganito. Na-mix mo na. Bago mo ilagay sa noodles yung palabok na sauce, kuha ka muna ng konting noodles. Tapos, kuha ka ng konting palabok sauce. I-mix mo, tikman mo. Kasi kapag ganun, matitest mo kung tama na ba yung alat niya. Kasi ako din, yung ginawa ko, tama na sa akin yung palabok sauce, tapos yung paglagay ko sa noodles, ang tabang, sabi ko. Naku, dagdagan natin. So yun, dinagdagan ko siya at maalat talaga siya kung yun lang kakainin mo yung palabok sauce. Pero kapag nilagay mo siya dito sa ating bihon, sa ating noodles, ay tama lang. So, di ba, napakasimple lang ng mga sangkap, yung ratio lang ng paglagay ng mga ingredients. Yun yung importante. And, syempre, dahil meron tayong puto, masarap lang ang palabok na may puto. So, kagat tayo. Ang sarap. Yung puto kasi natin, milk-based, malinamnam. Malinamnam yung puto natin. Ikakat ko yung taste sa atin ng puto kasi doon na lang sa video natin na puto. Ayan. Sa toppings naman, alam nyo, pwedeng walang toppings kasi yung palabok sauce natin ay okay na talaga. Toppings lang kasi nga maganda tignan and syempre, pag sinayong palabok, may mga ganitong toppings. Pero honestly, kahit
spring onions lang ilagay mo sa palabok, pwede na talaga. And kung gusto mo din no overload talaga sa toppings, pwede po. Yung ratio ng noodles natin at sauce ay tama lang siya. Hindi siya sobra, hindi din kulang. Pero kung gusto mo magdagdag pa ng sauce or magbawas ng noodles, pwede naman po. Okay, sa packaging, ito ay malambot. Pwedeng gumamit kayo ng styro or microwavable. Ang styro malambot din, pero ang styro kasi mas mura, no? And sa puto, pwede naman wala, pero masarap na meron. Pwede naman din nakalahati nito. Pero kasi nabibili na maliit lang na container, so pwedeng ganun. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!